Sa digmaan, kadalasang napagkakamalang epektibo ang pagiging komplikado. Iniisip ng mga tao na ang mas advanced, komplikado at mamahaling mga sandata o estrateya ay mas mainam kaysa sa mga simpleng at abot-kayang alternatibo. Pinatunayan ng kasaysayan na ang mga mapagpasyang tagump ay nagmumula sa simpleng ideya. Paulit-ulit ipinakita ng Ukraina ang konseptong ito sa digmaan nila laban sa Rusya. Habang ginastos ng Moscow ang bilyon-bilyong pondo sa mga proyektong desperado at siguradong mabibigo, mas epektibong ginamit ng Kiev ang mga improbisadong taktika at medyo payak na mga sistema. Di tulad ng mga misail na pumapalya at magagarang eroplanong hindi man lang makalipad. Ngayon, inilabas nila ang pinakasimpleng bombang poste ng bakod na nadulot ng matinding takot sa mga sundalong Ruso nang matuklasan nilang wala na silang mapagtataguan. Di natin alam ang pangalan ng bombang ito, pero mabilis nang kumakalat ang mga larawan nito sa mga social media channel ng mga Ruso. Ang mga larawang iyon ay nagpapakita ng bagong Ukrainian drone bomb na may buntot sa isang dulo at matulis na metal sa kabila, na parang spite na ginagamit sa ilalim ng poste ng bakod para madaling ibaon sa lupa. Hindi mo kailangang eksperto sa militar para malaman ang tunay na gamit ng bombang ito. Isa itong penetrator na may matulis na dulo. Dinisenyo para butasin ang mga istruktura at makapasok sa gusali o lupa bago sumabog. Napakasimple lang ng kagamitang ito. Ginawa lang ng Ukraine ay kumuha ng karaniwang bombang kayang ihulog ng sasakyang panghimpapawid na walang sakay o UAV at nilagyan ito ng metal spike sa dulo. Napakababa ng gasto sa paggawa ng ganitong bagay at hindi rin mahirap gumawa ng mga ganitong bomba ng maramihan. Sa kabila ng pagiging simple ng munisyong ito, labis na nababahala ang mga Russian military bloggers sa banta nito. Hindi rin mahirap maintindihan kung bakit. Habang umuunlad ang drone army ng Ukraine, lalo pang nagiging nakamamatay ang frontline para sa mga sundalong Ruso. Lagi silang nagmamasid sa langit sa anumang palatandaan o tunog ng UAV na paparating. Alam nilang maaaring biglang magtapos ang kanilang buhay. Sa totoo lang, marami sa mga sundalong ito ay masuwerte kung mabuhay ng isang linggo sa frontline kill zones at sa mas mapanganib na mga lugar. Ang haba ng buhay nila roon ay hindi sinusukat sa mga araw o kahit oras, kundi sa mga minuto. Dahil dito, napilitan ng mga tropang Ruso na mag-adjust at humanap ng paraan para tumaas ang tsansa nilang mabuhay sa delikadong lugar. Sa mga lugar na may kaunting kontrol sa teritoryo, naglagay sila ng panlaban sa drone gaya ng lambat, kawad na hawla, at bakal na mesh sa mga kalsada at daanan. Mas madali na para sa kanilang lumipat ng lugar o gumamit ng sasakyan nang hindi natatakot tamaan o bombahin ng drone ng Ukraine. Sa ibang lugar, napipilitang magtago ang mga tropang Ruso at umasa sa kapalaran. Habang lumalapit sa kanilang mga layunin, natutunan ng assault team na magkubli gamit ang mga kumot sa ilalim ng mga puno o sa mga halaman, sabay dasal na hindi mapansin. Minsan gumagana ito, pero madalas hindi. Dahil maraming Ukrainian drone ang may thermal camera na madaling makita ang mga sundalong Ruso kahit akala nila ay nakatago na sila. Kung makarating ng buo ang mga Ruso sa mga bayan o nayon, kadalasan silang nagtatago sa lokal na basement at bunker. Maraming ulat kamakailan tungkol sa maliliit na grupong Ruso na palihim pumapasok sa mga pamayanan ng Ukraine, nagtatago sa ilalim ng lupa at naghihintay ng tamang sandali bago magsagawa ng biglaang pag-atake. Nakita natin ang mga Ruso na gumagawa ng bunker na may bubong na troso at hanggang isang talampahang kapal ng lupa sa ibabaw para sumipsip ng pagsabog at shrapnel. Hirap ang Ukraine sa ganitong mga taktika. Kahit alam ng puwersa kung saan nagtatago ang mga Ruso, baka kailangan pa rin nilang gumamit ng maraming drone at bomba para sirain ang mga taguang ilalim ng lupa. Umaabot ito ng oras, kaya maaring makaganti o makatakas ang mga Ruso. Alternatibo, pwedeng magpadala ang Ukraine ng sariling assault team para pasukin ang basement at bunker. Pero may panganib ito. Kailangang isugal ng mga sundalong Ukrainyano ang buhay nila, bagay na iniiwasan ng mga komander hangga't posible. Ngunit binabago ng fence post bomb ang laro. Dahil sa matulis na ilalim, kayang tumagos ng bomba sa anti-drone net, mesh at makahiwa ng pinto ng silong o bubong ng bunker. Walang bago sa konseptong ito. Halos isang siglo nang ginagamit ang mga penetrating bomb o bunker buster. Ilan sa mga pinakaunang halimbawa nito ay nakita noong ikalawang digmaang pandigdig. Halimbawa, gumawa ang German Luftwaffe ng serye ng mga rocket-propelled na bombang tumatagos sa armor para gamitin laban sa barko at matitibay na target.
Sa halos parehong panahon, ang British na ininyero na si Barnes Wallis, na imbentor ng bouncing bomb, ay nakaisip ng dalawang magkahiwalay na disenyo ng bunker buster, ang 5 toneladang Tallboy at ang 10 toneladang Grand Slam. Ang mga tinatawag na earthquake bombs na ito ay nilagyan ng mga buntot na palikpik na nagpapahintulot sa kanila na umikot habang bumabagsak at makakuha ng matinding bilis bago tumama sa lupa at sumira sa matitibay na ibabaw. Noong dekada 80, muling binuhay ng Estados Unidos ang bunker buster at nilika ang 2,000 libra o siyam na raang kilong Blue 100 at siyam na naging daan sa pagbuo ng mas malaking Massive Ordnance Penetrator, MOAB. Isang 30,000 libra, 14,000 kilong bomba na kayang tumagos ng daan-daang talampakang lupa o dosenang talampakang reinforced concrete bago sumabog. Bagamat nagbago ang disenyo at kapasidad ng penetrating bomb sa pagdaan ng panahon, nanatili ang pangunahing katangian na nagtatangi sa kanila sa karaniwan o general purpose na mga munisyon. Una, karaniwan silang may makitid pahabang disenyo na nagpapabilis sa ere at matulis na ilong na dinisenyo para tumusok sa lupa o dumaan sa matitibay na materyales. Karaniwan din silang pinatitibay upang kayanin ang lakas ng tama nang hindi agad nababasag o sumasabog. Karamihan sa mga ito ay may delayed action fuse na tinitiyak na sasabog lang ang bomba matapos matusok ang mga protektibong layer ng target. Kahit mukhang mas simple kaysa sa Blue 109 o Moab, sinunod ng fence post bomb ng Ukraine ang parehong pangunahing prinsipyo ng disenyo. Mayroon itong parehong pinalakas na disenyo at parehong matibay na ilong para sa pagbutas. Naglaan ng oras ang Forbes upang masusing imbestigahan ang mga available na larawan ng bomba. Napansin nila na may isang larawan na nagpapakita ng Tolson 300 mm na lagare na ginamit nila bilang panukat upang maintindihan kung gaano kalaki ang bomba. Dito, napagpasyahan nilang ang tinik-tinik na dulo ay alinman sa kinuha mula sa o ibinatay sa mga tinik ng karaniwang 100 mm na poste ng bakod. May ilang mahahalagang pagkakaiba. Sabi ni Forbes, ang karaniwang tinik ng bakod na pangkomersyal ay inistamp mula sa sheet metal at saka hinangin ng makina para mabuo ang hugis. Ang tinik sa bomba ay mukhang hinang kamay at mas makapal ang metal kumpara sa karaniwang tinik ng bakod. Kaya kahit na ang tinik mismo ay nagsimula bilang isang bagay na makikita mo sa hardware store, naglaan ng oras ang Ukraine para gawin itong mas matibay at mas angkop para sa layunin nitong bumutas sa mga bunker at tumagos sa iba pang materyales. Ayon sa kalkulasyon ng Forbes, kung ang isang bombang tulad dito na tinatayang may bigat na 25 pounds o 11 kilo ay ibinagsak mula sa taas na ilang daang talampakan, dapat itong tumagos ng hindi bababa sa isang talampakan ng siksik na matigas na lupa at bato o humigit kumulang 4 na talampakan ng mas malambot na lupa. At may malinaw ng ebidensya na ginagawa talaga ng bombang ito ang kinakailangan nitong gawin. Isang video ang ibinahagi online na nagpapakita ng aktwal na paggamit ng fence post bomb. Malinaw na parehong bomba ito, kahit magkaiba ang kulay ng buntot, na inihulog mula sa itaas sa gusaling, maaaring pinagtataguan ng mga sundalong Ruso. Nakita nating tumama ang bomba sa lupa, pero hindi agad sumabog. May ebidensya na, tulad ng ibang bunker buster, ang fence post ay may delayed fuse, kaya tumatagos at naabot ang target bago sumabog. Ilang segunda matapos itong ihulog, saka sumabog ang bomba at malakas ang pagsabog na nagdulot ang malaking pinsala sa mga kalapit na istruktura. Mura ito, simple, at binabago nito ang takbo ng labanan. Bago namin ipaliwanag kung bakit, kung interesado ka sa ganitong kaalaman, mag-subscribe ka sa The Military Show. Linggo-linggo namin ito, tinatalakay. Ngayon, maaring baguhin ng fence post bomb ang takbo ng labanan sa unahan. Hanggang sa puntong ito, nagawa ng mga Ruso na tiyaki ng ilang mga linya ng supply at mapanatili ang ilang bahagi ng lupa sa tulong ng kanilang mga panlaban sa drone at mga fortifikasyon. Naatake ng Ukraine ang mga lugar na ito pero laging limitado ang epekto ng mga iyon. Maraming drone at bomba ang nasayang dahil tumama lang sa mga lambat, mesh o bubong ng bunker sa halip na tamaan ang mahahalagang target gaya ng mga sundalong Ruso, sasakyan at kagamitan. Ngunit nalutas ng bagong bomba ang mga problemang yon mag-isa. Ngayon, hindi na mahalaga ang dami ng anti-drone na lambat at bakod ng Rusya dahil kayang butasin ng fence post bomb ang mga iyon ng diretsyo. Walang maitutulong ang mga panangga ng Kremlin laban sa bagong dagdag na pampasabog sa arsenal ng Ukraine. At hindi lang yon. Dati, kailangan pa ng Ukraine magbagsak ng maraming bomba sa isang lugar para mapasok ang bunker. Hindi lang ito magastos at matagal.
kundi nabibigyan din ng babala ang mga Ruso kaya madali silang makatakas bago mabutas ang depensa. Ang fence post ay walang babala at hindi nito binibigyan ang mga Ruso ng kahit kaanting oras para makapaganda. Sa isang bagsak lang, kaya nitong burahin ang buong grupo ng mga sundalo, binabasag ang bubong ng mga bunker at pinapaguho ang buong estruktura sa paligid ng mga tao bago pa nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Kahit ang pinakamatibay na lungga ay mahihirapang makaligtas sa tumpak na fence post strike. At may mga drone na ang Ukraine para maghatid ng mga pampasabog na ito. Sa loob ng maraming taon, ginagamit na ng mga puwersa ng Kiev ang mga drone gaya ng Vampire Heavy Bomber, pati na rin ang iba pang modelo tulad ng Kazan, Heavy Shot at Nemesis. Kahit iba-ibang pangalan at detalye, pareho lang ang tungkulin nila. Magdala ng bomba sa labanan at umatake mula sa itaas. Nakaunti lang ang oras ng kalaban para makaiwas o makareact. Kaya magbagsak na ilan sa mga ito ng 33 libra o 15 kilo sa target na hanggang 10 milya o 16 na kilometro ang layo. Tawag ng mga tropang Ruso sa lahat ng drone ay Baba Yaga, ang kilalang mangkukulam sa alamat ng mga Slav. Para sa marami sa mga sundalo, ang Baba Yaga bomber ang pinaka nakakatakot nilang kalaban sa labanan. Ang ugong ng Baba Yaga drone ay sapat na para pangilabutan, kahit ang pinakamatitibay na sundalong Ruso, dahil alam nila ang kakayahan ng mga drone na ito. Pero kahit papaano noon, nakakahanap pa rin ng kaunting ginhawa o kapanatagan ng loob ang mga sundalong iyon kapag nakakapasok sila sa isang bunker o nakakasilong sa ilalim ng anti-drone mesh. Ngayon, nawala na ang ginhawang yon dahil ang susunod na Baba Yaga drone na makita nila ay maaring hindi na karaniwang mortar bomb o anti-tank mine ang dala. Maaring ilang sandali na lang ay maghulog na ito ng poste ng bakod diretso sa kanilang ulo na madaling tatagos sa anumang depensang madaanan nito. Kasama rito ang mesh, lambat, lupa, dahon at iba pa. Marami ring bomber drone ng Ukraina ang may smart bomb aiming software, kaya nilang tamaan pati mga gumagalaw na target gaya ng truck at iba pang sasakyan. Kahit malaman ng mga Ruso na may paparating na bomber at subukang tumakas gamit ang anumang sasakyan o maglakad, hindi pa rin sila ligtas. Ipinapakita nito ang halaga ng heavy bomber drone sa digmaan at itinuturing silang mga bayaning hindi napapansin sa front lines. Karamihan ng balita at headline ay tumutok sa first-person view, kamikaze drone at maliliit na quadcopter na idinisenyong sumalpok at sumabog sa mga tangke. Ito ang mga drone na mas pinagtutuunan ng pansin ng Russia sa kanilang kampanya laban sa Ukraine. Habang gumagawa ng libu-libong FPV drone ang mga pabrika para sa front operations, inilulunsad naman ang long-range strike drone laban sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Nakabuo rin ng Ukraine ng hukbo ng FPV drone, pero naglaan sila ng oras para mag-diversify at mag-explore ng ibang opsyon tulad ng bomber. Ang maganda sa mga drone na ito, pwede silang magamit muli, di gaya ng mga kamikaze drone na isang gamit lang. Ang drone ay kaya magsagawa ng maraming sorties, maghatid ng ilang dosenang libra ng pampasabog sa unahan at bumalik sa base para muling mag-supply. Dahil dito, mas napapakinabangan ng Ukraine ang bawat unit. Kaya kahit na mas mahal gawin ang mga Baba Yaga bomber kumpara sa mga FPV drone, mas malaki ang balik ng puhunan dito dahil kayang sirain ng isang UAV ang maraming target ng Russia bago ito tuluyang mapabagsak. Tumpak ang bomber drone ng Ukraine at kadalasang ginagamit sa gabi kapag akala ng mga Ruso ay ligtas sila. Madalas gumalaw ang assault team mula bahay sa bahay kapag gabi. Kumpiyansa silang di sila makikita ng mga drone pilot habang nasa anino. Pero ang mga Baba Yaga ay may kakayahang makakita sa dilim at tamaan ang kanilang mga target ng napakadali. May mga ulat na ang mga drone bomber na ito ay sumisira ng mga truck, konsentrasyon ng tropa, mga bunker, command post at maging mga sistema ng depensa sa himpapawid. Ayon sa ilang pagtataya, mas malaki ang pinsalang dulot ng mga drone na ito sa makinarya ng digmaan ng Russia kumpara sa karaniwang FPV UAV. Hindi nakapagtataka kung bakit malaki ang puhunan ng Ukraine dito. Sa ngayon, gumagawa at kumukuha ito ng mas maraming mabibigat na bomber kaysa dati. Gaya ng ipinapakita ng fence post bomb, nakakahanap ito ng mas mabisang paraan para gamitin ang mga ito na nagpapawalang bisa sa mga depensa ng Russia at naghaharap sa kalaban ng mas mabigat na banta sa mga susunod na linggo at buwan. Malaki ang epekto nito sa hinaharap. Sa bagong sandata, mas mahihirapan ang mga pangkat ng pagdyusob ng Russia na sumakop at humawak ng teritoryo. Sobrang hirap na ngayon, kaya maraming sundalong Ruso ang namamatay
at bumabagal o umaatras ang makinarya ng digmaan ng Kremlin sa iba't ibang lugar. Pero kahit papaano noon, kapag nagawang makapasok ng mga tropang Ruso sa isang lugar, nakakagawa sila ng mga depensa na nagbibigay sa kanila ng totoong pagkakataon na magpatibay ng kanilang posisyon at ipagtanggol ang kanilang pwesto at gamitin ito bilang panimulang hakbang para sa karagdagang tagumpay. Imposible lahat ng yon dahil sa fence post bomb. Ngayon, kahit makapasok pa ang Russia sa isang lugar at makapangtayo ng mga bunker o lungga, ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay magpadala ng ilan sa kanilang mga bomba sa poste ng bakod para lipulin silang lahat o pilitin ang mga natira na umatras. Dahil dito, pwedeng magbukas ng bagong oportunidad para sa Ukraine na makuha ang sariling teritoryo. Mukhang nangyayari na ito ngayon dahil nagpo-post ang mga sundalong Ruso sa Telegram ng mga ulat ukol sa bagong drone bomb ng Ukraine na bumubutas sa mga bubong ng kanilang silungan at nagbabanta sa dati nilang ligtas na lugar. Tandaan, pwede ring gamitin ang poste ng bakod sa ibang lugar, hindi lang sa mga frontline. Pwedeng gamitin ng Ukraine ang kanilang murang bunker busters para targetin ang mga pinatatag na infrastruktura ng Russia. Maaring ihulog ang mga ito sa oil terminal, imbakan ng bala, hangar, bodega at command post. Maaring hindi kayanin ng mga lugar na dati ng matibay sa one-way strike drone ang mas malalim at mas nakamamatay na epekto ng mga tumatagos na bomba. Nagsimula na raw ang Ukraine sa malawakang produksyon ng mga munisyon. Maaring ilang panahon na lang bago natin makita ang 12-12 nang. Kung hindi man daan-daang bunker busters na nagbubura ng mga target ng Russia sa mapa nang may hindi pa nararanasang kahusayan. Ito ang pinakamagaling gawin ng Ukraine. Hindi ito nangangailangan ng bilyon-bilyong budget o pinakamodernong teknolohiyang militar. Napatunayan na at patuloy na pinapatunayan na kaya nitong lampasan at talunin ang kalaban gamit ang simpleng ideya na may kahanga-hangang resulta. Walang bago sa fence post bomb. Mukha itong magaspang kumpara sa makabagong sandata ng mga pangunahing militar. At hindi rin ito magastos gawin. Pinapatunayan nitong mas epektibo at malaki ang epekto nito kaysa sa mas komplikado at mahal na alternatibo na nagpapakita na minsan sa labanan, ang pinakasimpleng ideya ang pinakamatalino. Ngayon, maaari mo pang matutunan kung paano nakakakuha ng lakas ang Ukraine at tinatambakan ng mga puwersa ng Russia sa mga frontline sa video na ito. Panurin ang video para makita kung paano binubuksan ng Kiev ang daan sa paglaya ng Crimea matapos ang mahigit 10 taon ng pananakop ng Russia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang ganitong content.